Magluluto nga pala tayo ng maalat-alat na maasim-asim at nagmamantikang sobrang sarap na ginataang santol. Favorite ko talaga to kahit mga 2 times ko pa lang itong nakakain. Pakabihira naman talaga kasi nang nagluluto nito kahit saan ka magpunta, kaya ako na lang magluluto. So ayan, nakabili nga tayo ng 3 santol sa halagang 33 pesos lang. Tapos binalatan ko at yan, ginadgad ko lang yung parang brown niya na balat. Hanggang sa makita na natin yung buto, tama na yun. Tapos ito na nga pala yung nagawa ko sa 3 santol. Pagkatapos natin gagadgarin yan, is pipigaan natin yan para mawala ang kanyang dagta. At para lumabas ang kanyang tubig-tubig, is lalagyan natin siya ng salt at lalamasin lang natin siya dyan. Tapos pagkatapos niya siyang lamasin ng asin, is pwede niya ulit siyang lamasin ng tubig para matanggal ang kanyang alat. Tapos ito na nga yung pinagtanggalan natin ng balat, is syempre kakainin natin yung mga buto kasi sobrang sarap na ito at saka sobrang tamis. Tapos ito na yung ating mga ingredients na handa na natin. Ayan ang ating santol, ang ating kokomama, and syempre gigisahin na natin ang ating porky. And then syempre susunod na natin, nilagay ko na rin pala dyan yung hipon para lumabas na yung sarap, pero tinanggal ko rin agad para hindi ma-overcook. So ayan, pagkatanggal natin ng hipon is pwede na nating ilagay ang ating bawang, luya, sibuyas. Ayan, gisa-gisa lang natin yan ng very quick. And then syempre, pag nagisa-gisa na natin yan, is pwede na rin nating ilagay ang ating pinaghirapang pigaing santol. Ito ang ating main star. So yan, konting gisa-gisa lang, and then i-add na natin ng ating kokomama na galing ng rep kaya medyo tumigas na yan. Tapos mag-add din tayo ng water para hindi naman siya mag-dry. And then tutuyuin din natin yan para sakto lang na pagkatuyo niyan is malambot ng ating santol. And then syempre para mas masarap, timplahan na natin ng pepper. Naglagay din ako dyan ng magic syrup or chicken cubes. Tapos konting patis lang. And then sile. Yung iba naglalagay dito ng bagong alamang, pero ako hindi na kasi nga 'di ba nilamas natin siya sa asin, so medyo maalat na siya. So halu-haluin lang natin yan hanggang ma-reduce ang kanyang mga sabaw. And then ibalik na rin natin ang ating shrimp para mas lalong lumabas ang sarap. Slow cooking lang para talagang manuot ang lasa. At pag naluto to ng maayos, pwede itong tumagal ng mga ilang araw. Yun lang. Thank you for watching.